After November.
Okay.
Yeah. Oh yeah. Most definitely. It's coming. Big time. Hallelujah. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama po natin ang Consuming Fire Radio Ministries. Ito po ang bahagi na magpapahayag tayo ng salita ng ating Panginoon. At bago ko po tawagin si Pastor Noel, ay tinatawagan ko si Sister Laila na magbukas ng panalangin. Yes. Hallelujah, hallelujah. They've been building them for Salamat po sa inyo. I'd say Yes, Ama, sa 3 gabi years ito, now. pinagkalooban niyo po kami ng panibagong pagkakataon na makapagbigay papuri at pasasalamat po sa inyong walang hanggang awa, walang hanggang pagmamahal sa aming Panginoon. At basbasan niyo po, Panginoon, si Pastor Noel sa gabing ito. Basbasan niyo po siya sa kanyang pagpapahayag ng inyong mga salita. At ganun din po naman ang lahat ng taong dadalo sa pakikinig at sa pakikipagkaisa sa gabing ito sa prayer line. Pagkalooban niyo po kami ng malinis na puso at bukas na pag-iisip upang maunawaan namin ang inyong ituturong salita sa amin sa gabing ito. Ibinabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan po ng dakilang tagapagligtas at inyong anak na si Jesus at kaisa po ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Amen, amen. Salamat, Sister Laila. At natwagan ko na po si Pastor Noel. Magandang gabi sa inyong lahat, Pastora Marina. Welcome back, Pastor. Maraming salamat po sa Panginoon at tayo po ay tunay na ingatan ni Lord sa atin pong misyon at tayo po'y nagagalak na makapiling po muli ang atin pong mga kasama sa paglilingkod, ang inyo pong mga kapwa-lingkod dito po sa prayer line at tayo po ay nakikiisa sa gawain ng Panginoon. Tayo po ay magpapatuloy sa atin pong programa at bahagi po ng prayer line ang pagbabahagi po ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. Sa gabi pong ito ay atin pong titignan ang isa pong panibagong serye ng pag-aaral. Ang pamagat po ng serye po ng pag-aaral na ito ay ang atin pong pagpapatuloy sa ating lakad sa Panginoon. Ang ating pagpapatuloy sa ating lakad sa Panginoon. At kung tayo po ay meron pong mga daladalang mga Biblia, ay maaari po nating buksan ang ating pong mga Biblia dito po sa aklat ng mga taga-Kolosas, 2 kabanata, dito po sa mga talatang 6 at 7. Aklat po ng mga taga-Kolosas sa 2 kabanata, mga talatang 6 at 7. Ang sabi po ng salita ng Diyos, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nangauugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Ito pong dalawang talata na ito ang ating pong bibigyang pansin at sa biyaya po ng ating Panginoon ay sisikapin po nating ito ay maipaliwanag at
bigyan po ng praktikal na aplikasyon sa ating pong mga buhay bilang mga Kristiyano. At kung babalikan nga po natin ang ating pong pinag-uusapang paksa, ito po ay walang iba kung hindi ang pagpapatuloy ng ating lakad sa Panginoon. Ito po yung inilin at iniutos ni Apostol Pablo dito po sa mga mananampalataya na taga-Kolosas. At ito po ang kanyang naging pinakasentrong mensahe na nais po niyang ipagdiinan sa mga mananampalataya dito po sa Kolosa, sapagkat ang mga mananampalatayang ito ay dumadanas po ng iba't ibang mga pag-atake ng kaaway sa kanila pong buhay bilang mga Kristiyano. Dito po sa Kolosas ay meron pong mga lumalaganap na mga maling katuruan na nanlilinlang ng mga mananampalataya at dinadala ang mga mananampalataya sa maling pakikipag-relasyon sa atin pong Panginoong Diyos. Narito nandyan po na may mga nagtuturo na mga maling aral na kinakailangan daw sumamba sa mga espiritu, katulad ng mga anghel. Kinakailangan daw na merong mga araw na kung saan dapat nakilalanin bilang mga araw ng pagsamba na ito ay mga araw lamang na katanggap-tanggap sa Diyos. At meron pong mga bagay na ipinagbabawal at mga bagay po na ito ay patungkol dun sa mga ritual na na pagsamba na kapag ito ay hindi gagawin ay ang tao ay tunay na mapapawalay sa Diyos. At makikita po natin na ang mga ito ay mga bagay na gumugulo dito po sa dalisay at malinis na pakikipag-ugnayan ng tunay na mananampalataya sa Diyos. At sa halip na dalhin ang mananampalataya sa isang malalim, buhay, at dalisay na pakikipag-relasyon at ugnayan kay Kristo, ay ang mga mananampalataya ay pilit na hinihiwalay sa isang personal at makalangit at tunay na espiritual na pakikipag-ugnayan kay Kristo at paglakad sa pananampalataya. Kaya naman, dito po sa Kolosas, 2 kabanata, ay sinabi po ni Apostol Pablo na kung paano nga na nilang tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad din ng pamamahala ng Panginoong Jesus. At ito nga ang bagay na binibigyang pansin ni Apostol Pablo. At marahil sa atin pong mga tagapakinig ngayon ay patuloy pa kung ang ating mga puso at ang ating mga isipan ay nananatili pa rin ba doon sa una nitong pagkakakilala at pakikipagrelasyon kay Jesus bilang Panginoon. Sapagkat kung nagbago na ang pakikipagrelasyon ng ating puso kay Jesus at hindi na siya ang nagsisilbing Panginoon ng ating mga isipan, ng ating puso, ng ating buong kaluluwa, ay baliwala ang lahat ng mga binabalak nating mga pagbabago sa ating buhay. Ang lahat ng ito ay mauuwi lamang sa pagkabigo. Ang lahat ng ito ay nasa larangan lamang ng laman,
nasa larangan lamang ng kamatayan at ito ay walang maibibigay na benepisyo sa isang mananampalataya sapagkat hiwalay ito sa pagkapanginoon ng ating Panginoong Hesus. Kaya dito, sa talatang 7 ay pinalawig at ipinaliwanag ni Apostol Pablo kung paano ba dapat lumakad ang mananampalataya na patuloy niyang kinikilala si Kristo Jesus bilang Panginoon. At ang unang niyang binanggit dito sa talatang 7 ay sabi niya na nangauugat. Sa gabi pong ito ay ito lamang po ang ating pag-uusapan. Hindi matatapos yung buong talata na ito sa 7 talata. Ito lamang pong salitang nangauugat ang atin pong bibigyang pansin at ito po ay ating iuugnay doon sa sinabi ni Apostol Pablo na ang mananampalataya ay magpatuloy o kailangang magpatuloy sa kanyang lakad kay Kristo Jesus na Panginoon na siya niyang unang tinanggap. At makikita nga po natin, ang gustong sabihin ni Apostol Pablo sa talatang 7 ay kung nais nating magpatuloy sa ating lakad na kinikilala sa Jesus bilang Panginoon, ay patuloy tayong mangag-ugat kay Kristo Jesus. Patuloy tayong mangag-ugat. Sabi niya nga ay nangauugat. Magpatuloy tayo sa ating pag-uugat kay Kristo Jesus bilang Panginoon. Ano po ang ibig sabihin nito? Nais po natin itong ipaliwanag sa 3 bagay. Una, yung pong pinatutunguhan ng ugat. Ikalawa, yung pong paglalim ng ugat. Ikatlo, ito pong pananatili ng ugat, mga kapatid. Ginamit po ni Apostol Pablo yung salitang nangauugat sapagkat ito po ay paghahalintulad ng lakad ng Kristiyano doon sa ugat ng isang halaman. At kung paano po natin nakikita ito pong natural na nangyayari sa ugat ng halaman, ay doon po hinahalintulad ni Apostol Pablo ang patuloy na paglakad ng mananampalataya kay Kristo bilang kanyang Panginoon. Kaya ang unang bagay na nakapaloob dun sa salitang nangauugat ay walang iba kung hindi yung pinatutunguhan ng ugat. Ang pinatutunguhan